sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Case number 002-2011 in the matter of impeachment trial of Honorable Chief Justice Renato C. Corona. December 12, 2011, sa lagda ng 188 kinatawan ng House of Representatives. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, agad na impeach ng Kamara ang punong mahistrado ng Korte Suprema, si Chief Justice Renato Corona. Ako'y tumututol sa walang tigil na pang-aalipusta, pangduduro at pananakot. Ako'y tumututol sa dahan-dahang binubuong diktadura ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. January 16, 2012, tuluyang sinimula ng impeachment trial laban kay Chief Justice Corona sa Senado. Ladies and gentlemen of the Senate, my countrymen, today we begin to perform a solemn task. We convene as a body of jurors to try and render judgment on the Chief Justice of the Supreme Court. You will not follow the subpoena of this impeachment court? This is not a request. This is an order. Bakit hindi niyo po maibigay ang salin sa amin? The policy and the mandate is not to waste time. We will now run the risk of having a showdown between the impeachment court and the Supreme Court. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Wala kaming ginawang masama. Wala kaming ginawang kawalanghian. May 29, 2012, makalipas ang halos 5 buwang paglilitis, ibinaba ng impeachment court ang pinaka-aabangang paghahatol. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. Sa nakalipas na 5 buwan, ito na marahil ang pinakamalaking balitang masugid na sinundan at pinag-usapan ng buong bayan. Ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ang ika-23 punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Matapos ang tagisan ng prosekusyon at depensa, nagbaba na ng hatol ang mga hukom sa impeachment complaint kay Corona. Ano ang saysay sa hatol sa punong mahistrado, sa pamahalaan, sa mamamayan at sa bayan? Ito ang The Chief Justice on Trial, ang hatol. Reporter's Notebook Special Report. We are making of record, Your Honor, that we made him appear in order to show his respect to this honorable body. He is prepared to enter his defense and convinced that he is entitled to an acquittal of the charges against him, Your Honor. Pinag-usapan, I am no thief. We submit that Renato Corona, by his misdeeds, is unfit to remain Chief Justice. Di po Senado ito, impeachment court ito. The policy and the mandate is not to waste time. Will you be kind enough to let this honorable court, what is the scope of that serious misconduct you are referring to in this letter? He is charged to have accumulated wealth that is purportedly grossly disproportionate to his income. pinagdebatihan. I am no criminal. Tinutukan ng sambayanan. I have done no wrong. Ang makasaysayan at kauna-unahang pagliliti sa punong mahistrado ng Korte Suprema, The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. si Chief Justice Renato Corona. I want to think that this whole impeachment proceeding is about justice. It's about determining whether or not the justice or the Chief Justice is
qualified for the role. Sa inihaing reklamo laban sa punong mahistrado, nakapaloob ang 8 articles of impeachment na inihain ng prosekusyon. Pero sa pagpapatuloy ng impeachment, inilaglag ang 5 sa mga articles of impeachment dahil sapat na raw ang 3 para i-convict si Chief Justice Corona. Ang 3 articles na naiwan, ang Article 2 o ang hindi pagsasapubliko ni Chief Justice Corona sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang hindi pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian. Ang Article 3 o ang umano'y pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema at pagkwestiyon sa kredibilidad ni Chief Justice Corona bilang Chief Justice. At ang Article 7 o ang pagpanig daw ni Chief Justice Corona pabor kay dating Pangulong Arroyo nang mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para makalabas si Arroyo ng bansa noong Nobyembre. Nung naglista na sila ng witnesses, it turned out to be in the hundreds. Nagpanik na both the House and the Senate. Sa lahat ng impeachment articles, pinaka-pinag-usapan ang tungkol sa SALN ni Chief Justice Corona. Ang SALN ay ang dokumentong isinusumite ng lahat ng kawani ng gobyerno kung saan idinedeklara nila ang lahat ng kanilang yaman at ari-arian. Unang ipinatawag ng Senado si Enriqueta Vidal, ang Clerk of Court ng Korte Suprema. Dala niya ng mga panahong yun ang kopya ng SALN ng punong mahistrado. Pero dahil wala pa raw permiso mula sa Korte Suprema, tumanggi si Vidal na ilabas ang mga ito. May I request that at least I get the authorization first from the court before I submit it. You don't have to fear at all. We will now run the risk of having a showdown between the impeachment court and the Supreme Court. You will not follow the subpoena of this impeachment court? This is not a request. This is an order. Bakit hindi niyo po maibigay ang SALN sa amin? The public has a right to know kung ano yung assets, liabilities, net worth, business interests, and financial connections. And that was enacted into law 1989. Dahil dalawang purposes namin nun to detect possible conflicts of interest and to detect the movement of fortunes. Gayunman, sa pamamagitan ng isang press conference, nagbigay ng permiso ang punong mahistrado na ilabas ang kanyang pinag-uusapan at pinakaabangang SALN. Is only consistent with the earlier decision of the Chief Justice to release the SALN. Matapos ito, sunod-sunod na testigo ang iniharap ng prosekusyon. We are calling now our first witness for today, Mr. President. Will be the Commissioner of the Bureau of Internal Revenue, Ms. Kim Jacinto Henares. Isinalang bilang witness si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares upang patunayang hindi raw tugma ang yaman ni Corona sa kanyang SALN kumpara sa kanyang deklaradong income at assets. Ang posisyon naman ni Chief Justice Corona ay binayaran niya yung mga nararapat na buwis. Ngayon, kung may pagkukulang dyan, ito isang bagay na pwede naman tignan ng BIR pero hindi ho yung impeachment court ang tamang lugar para pag-usapan ito. Ano ba yung hinihingi sa SALN? Assets? Diba? Liabilities minus liabilities equals N, net. Pwedeng mas malaki yung liabilities, pwedeng mas malaki yung assets. Ano ba ibig sabihin ng assets? What I own. Ano ibig sabihin ng liabilities? What I owe. Remember, ang tinatanong natin dito or ang tinatanong ng impeachment court is kung accurate ba at faithful si Chief Justice nung nag-accomplish sa ng SALN. Nauna nang ipinahayag ng prosekusyon na may 45 properties o ari-arian ni Corona at ng kanyang pamilya. Pero sa buong impeachment proceeding, 12 lang na properties ang inilabas ng panig ng prosekusyon. Sa isang deed of sale na inilabas ng prosekusyon, 2005 daw nang mabili ni Corona ang isang condo unit sa Bonifacio Ridge sa Taguig. Pero taong 2010 lang ito lumitaw sa kanyang SALN. Hindi rin idineklara sa SALN ang acquisition cost ng property. Sagot naman ng testigong iniharap ng depensa na si Noel Quintanar ng Bonifacio Development Corporation, conditionally transferred lang kay Corona ang unit noong 2006 dahil sa matagal na renovation na isinagawa sa unit. Hindi rin daw idineklara ni Corona sa kanyang SALN mula 1997 hanggang 2002 ang isang condo unit na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos sa One Burgundy Plaza sa Quezon City na nabili pa noong 1997.
Undervalued rin daw o mas mababa sa tunay na halaga ng property ang nakasaad sa kanyang SALN. Sa isa pang deed of absolute sale na iprinisinta ng prosekusyon, 2004 nang bumili naman si Corona ng isang condominium unit sa The Columns sa Makati na nagkakahalaga ng 3.59 million pesos. Pero 2010 lamang niya ito idineklara at higit na mababa rin daw sa fair market value ang nakadeklarang halaga nito. Pero upang pabulaanan ang mga inilahad ng prosekusyon, iniharap ng depensa ang mga kinatawan ng The Columns condominium para patunayang 2010 lamang formal na na-turn over ang condo unit kay Corona. Can you tell us what is the date of acceptance? Because you mentioned earlier that this record contains the date of acceptance. Is it indicated there? Yes, Your Honor. What is the date of acceptance, Mr. Lim? Based on this file, sir, is August 12, 2009. Sa isa pang deed of absolute sale na iprinisinta ng prosekusyon, 2009 nang nakabili pa si Corona ng isang condominium unit sa The Bellagio sa Taguig na nagkakahalaga ng 14.5 million pesos. Buong buhay po namin, wala po kaming nabiling malaking property o mamahaling property. I'm sorry to use the term, hindi po mabonggang mga properties yun. Mga condominium units lang yun. Yung isa nga po 48 square meters lang, yung isa 62 square meters. Mga ganun lang po. Bukod sa ilang condo units, hindi rin daw idineklara ni Corona sa kanyang SALN ng ilang bahay at lupa sa Quezon City at Marikina. Si Corona raw ang tunay na may-ari ng isang property sa Marikina Heights, pero giit ng iniupong testigo ng depensa na si Demetrio Vicente, siya na ang nagmamay-ari ng property. Sabihin nga ninyo sa husgado kung bakit nabili na ninyo itong properties na ito. Na ang titulo nasa pangalan pa ni Mrs. Corona. Hindi ko po transfer sa pangalan ko yung mga titulo. Bakit nga po ninyo hindi pa nililipat sa pangalan ninyo ang titulo? Kasi yung mismong lote yan, nagpatayo ako ng bahay. Naubos ko doon yung pera, hindi pa kahangot tapos hanggang ngayon. Kung susuriin ang SALN ni Chief Justice Corona mula sa mahigit 14.9 million pesos na net worth noong 2002, bumaba sa 7.3 million pesos ang kanyang net worth noong 2003, hanggang naging 22.9 million pesos ito noong 2010. Ayon sa prosekusyon, kung ikukonsidera umano ang halaga ng mga ari-arian na binili ni Corona, hindi umano sasapat ang kinikita nito para mabili ang mga ito. Kahit pa natin pag-ipon-ipunin ang sahod ng Chief Justice, ang sahod ng Presidente ng Pilipinas na may siyang pinakamalaking sahod ay hindi umaabot ng 100,000. Ipagpalagay pa natin may 200,000 siya na sahod, doble sa sahod ng ating Pangulo. That's roughly around 2.4 million a year. Paano niya mabibili yung mga ari-arian na yon when in fact nung pumasok siya sa Korte Suprema, ang kanyang declared assets was only 13.9 million pesos. Sagot naman ng depensa, may allowances at iba pang pribilehyo pa raw siyang natatanggap sa Korte Suprema. Hindi ba natin titingnan yung mga allowances niya na hindi naman part of taxable income? Hindi ba natin titingnan yung mga kinita niya? Halimbawa, nung siya'y membro ng House of Representatives Electoral Tribunal, separate yung allowance doon. At yung siya'y naging membro at a certain point yata ng Senate Electoral Tribunal. Hindi po kami nakatikim na magbayad ng upa ng bahay or amortization on our house. Sapagkat po, yung tinitirhan po namin bahay na more than 40 years na po, ay minanak ko lang po sa aking mother. Sa testimonya ni Corona, iginiit niya na naging simple lang ang kanilang pamumuhay at walang katotohanan na pagmamay-ari niya ang 45 properties. Sa halip, 5 lamang rito ang nakapangalan sa kanya at legal lahat ng ito. Napakasimpleng-simple yung buhay namin. Meron naman akong current stream of income na ginagamit pang gastos namin pang araw-araw.